Charan! Welcome! Daniel R. Rodriguez Airport. So hindi siya international airport, ano na siya, no, domestic. Welcome to. Shout out kay ano, Martin Romualdez. Baka naman may ano ka dyan, ayuda. Pangchibog lang. So yung piloto namin babae, galing. Yeah, galing astig ni ma'am. Okay ma'am, thank you for flying with us. Yan, pilot natin babae, galing. Mahinahon, no, talaga pag babae sa ano, pagdadala ng ano, Manibela. Ayun. Ibali, welcome home sa Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport. And meron tayong kasabayan, halos yan, no, kakalapag lang nila, AirAsia. So ito pala yung ano nila, airport, no. Okay na rin kaysa wala. Maganda naman siguro. Maliit nga lang sa ano, para siyang airport ng Katiklan. Tama, Katiklan sa Boracay. Pero pag sa Katiklan naman, mas maganda talaga airport doon kasi international. And maraming mga turista, no, marami kang makikita mga iba't ibang lahi, gawa ng Boracay kasi siya, no. Yan, laki. Yan, astig ni ma'am, oh. Piloto babae. Okay, sa mga sakay naman ng ano, AirAsia, everyone can fly. So welcome up, welcome home. Sa mga uuwi ng Tacloban City, so welcome back again. Welcome home sa inyong lugar. At sa mga lola naman ng eroplano na yan, na first time makapunta dito sa Tacloban City, welcome home sa inyo, no. Enjoy ang stay sa Tacloban Leyte in summer. So yun, no, welcome AirAsia, oh, mas malaki si AirAsia. Tama ba? Mas malaki ba siya kumpara kay ano? Yan, no. Okay na tayo, pasok tayo sa kanang terminal. So since maliit yung ano nila, terminal nila, hindi na kailangan ng shuttle bus. Ito, arrival area. Okay. Good morning. Mabango. Ayun, no. Baggage claim. So ito yung impression natin sa ano nga ba impression natin sa may airport ng Daniel Z. Romualdez Airport. Mabango. Mabango ang nila, terminal. Tapos yung sa naman area kanina sa runway, basta sa babaan, no. Okay lang din, no. So parang nga siyang Katiklan style. Medyo may kaliitan lang, pero mas malaki pa yata yung Katiklan. Okay lang, no. Basta siya, okay naman, at least meron silang airport dito. Ito yung pinaka-terminal, baggage claim. Sige, sama na natin i-review yung nila, CR. Okay. Meron silang dito tatlong zinc. Hugasan. Meron silang tatlo dito. Ganda. Okay ito. Tapos meron silang bulaklak na original talaga siya, no. So maliit lang talaga siya, no.
Hindi siya ano, hindi siya kagaya sa mga airport ah. Saan siya ma'am? Tacloban Airport. Dito ba ano nagsisibuhan na naman kayo dito no? Nagkasibuhan mo direk istorya okay ra. O waray gyud. Waray din. Kasabot. Oh, sige, okay ra. Pero sige, Tagalog na lang para ano no. So Tacloban Airport Transport. O saan siya ma'am kanang kwan? Department of Tourism kayo dito. O sa mga tourist spots diri ma'am. Para sa mga dayo. Gusto maglaglag. Sige, San Juanico, ano pa? Wait, magwaray ka ma'am. May San Juanico, Sohoton Cave. Sohoton Cave, sige, tanda ko yan ha. San Juanico Bridge, Sohoton Cave. Ano pa? MacArthur Highway ng ano, sa Palo, di ba? Palo. Ano pa? Hindi ko pa alam yung iba dito. Ano pa alam. So at least salamat sa ano sa tatlo. Ano 'yon? San Juanico Bridge, Sohoton Cave, tsaka ito. Gano'ng kalayo 'yon, Sohoton Cave? Ano siguro yan ka kilometers. Sa Basay kasi yan. Basay, Samar. Mga more than 56 kilometers. So distansya nga siya no. So parang ano, malabong puntahan yan. Pero tingnan natin. And ano, from mula rito papuntang Ormoc, gano'ng kalayo? Ormoc. 106 kilometers. Okay. So may mga ano naman no, sakayan. Ano pa bang mga syudad sa ano? Ormoc, Maasin. Mas malayo yung Maasin. Malayo no, asan dito yung Maasin? Maasin City, Leyte. 184 kilometers. Hindi ko nakita. Ito. So 600 ang layo. 6,000. Ano 6,000? Ito yung 100. Okay, sorry. Rate sa inyo to, rate niyo to no. So yung kilometers ito. Malayo nga no. Okay. So ang Ormoc is asan ulit yung Ormoc ma'am? 106 so kaya lang no, kaya lang ano, puntahan na. Okay. Saan So, ba yung biyahe niyo, sir? wala. Kumbaga ano lang, kahit saan. Dito na lang sa city proper, anong pwedeng puntahan dito? Maliban sa San Juanico Bridge, ano pa? Mga yung talagang tatak-takluban. Ito. Sige. Tsaka bukas naman siguro ang ano no, tourism office ngayon no. Sige, thank you ma'am ha. Okay, so dito naman meron silang ano dito no, mga mga naka-plaster. Oh, very good. No? Sana lahat ng airport, lahat ba ng airport may ganito? Na hindi mo na kaya, kunyari wala kang internet, di ba? Kunyari wala kang cellphone. Pwede ba yun? Meron bang taong wala cellphone na yun, nagagala? So, di ko alam. So, meron tayo dito, Roseville, room rates, 1.8. Hindi ko yan afford. Sa ano na tayo, 500. Wala ba? Annex Tripol. Okay, Asia Star Hotel, Vanry Hotel. Medyo ano siya no, pang mayaman. Pang high-end namang hotel to, na mga 3-star, 2-star, 3-star hotel. So, HR Hotel Rodolfo. Ito naman ay, okay, 3,000. Ito, mura lang oh, 1,000. Discounted. Saan to banda? Ito na lang siguro ano puntahan natin. Pero depende no, harap muna tayo mamaya ano, marami. Naman ang Chanelsa. Magkano to dito? 1,100. Okay. Dito naman 1,200. Pero tayo nakita dito tao. Yan si Honorable Alfred Romualdez, City Mayor. Di ko alam kung kaano-ano siya ni Speaker Martin Romualdez, kung kapatid siya or pinsan. Basta siya yung sinabihan ni Marujas dati na bahala kayo sa buhay nyo. Aquino ang presidente, ano kayo, Romualdez kayo. Baka nakalimutan nyo, Romualdez kayo. Ang presidente Aquino. Bahala kayo sa buhay nyo. So, yan yung sinabihan, pagkakaalam ko, during sa Yolanda. So, okay na tayo dito, no? Bali, ang sabi ng ni ma'am ay, MacArthur Highway, MacArthur Landing Memorial, yung kailangan, San Juanico Bridge, and City Proper. Yung Sohoton, malabong mapuntahan yun kasi malayo. Somewhere in Basay. Pero tingnan natin, no? Tingnan natin yung mga review kung gano'n nga ba siya kaganda. Yung mga sakay galing AirAsia. Maliit lang. Ito na yung airport nila. Tapos saan banda yun ba? Sa kabila naman siguro yung yung sa may departure. Ito kasi arrival. Okay, ito na yung labas nila. Arrival area. Pass control office.
CAAP, Office of Transportation Security or OTS. Okay. Ito na yung labas nila. Tingnan natin yung isa sa pinaka-importante talaga na i-consider sa airport ay yung mga waiting sheds and waiting area, no? So pag may waiting area, dapat may waiting shed. Okay, so parang walang waiting area, walang waiting shed sa waiting area nila, no? So I think it's a tie sa Davao City. Sa Davao City meron naman tayong waiting area pero konti lang yung seats capacity. Parang nasa 16 lang yata nung huli kong binilang. So ito yung departure area. Tama ba? Yan, initial inspection area. Ayan, ito yung nila dito. Departure area, initial inspection area. Nasa wala silang mga duty free. Walang duty free. Okay, yung kanilang waiting area dito, waiting shed. So, may waiting shed area, may sila, may waiting area, mayroong waiting shed. Kaya nito, So, wala. Ayan, so helpful ang gwardiya, very good. So, sa kabila, waiting area, waiting shed. Kung saan may upuan. Pwedeng makatambay yung mga iba pasahero waiting sa kanilang flight, o di kaya iba ay may inaantay na sundo galing sa flight na yung mga yan, no? Parang meron silang under construction na airport na ang kanyang design ay parang sa Bohol, Mactan and Clark. Zoom in natin ha. Nice one. So ibig sabihin pala talaga mayroong plano dito si Congressman Martin Romualdez and City Mayor Romualdez. Very good kasi dapat na i-expand or i-improve ang airport facility nila kasi nga siya parang pinaka-regional tanito city or central government of eastern region. So dito yung daungan ng mga dayo ng mga tao. Okay, so ngayon di ko alam kung anong gagawin natin, kung sasakay na ba tayo dito. Parang walang taxi, no? So highly urbanized city siya pero parang wala tayong nakikitang taxi dito. So may mga napuntahan tayong highly urbanized city na konti lang yung taxi. Yun yung Jensan and Butuan. So ito siya, highly urbanized city pero parang konti lang talaga siguro. Wala talagang taxi dito. Pero syempre tatanong naman natin mamaya kung may taxi ba talaga sila. So may taxi naman daw, sabi ni Mamang Gwardiya. Ayun, may nagtatawag ng taxi. So tingnan natin kung anong hitsura ng taxi dito. Pero siyempre hindi tayo sasakay muna ng taxi. Kumbaga for this video impression natin sa Daniel Z. Rodriguez. Parsan kayo sir, taxi? Sige. Hindi. Parsan ka? Dito lang muna. Dito lang muna kayo. Oo. So yun bali, ang gagawin natin is iikutin natin itong premises ng airport, kung anong meron dito. Yan ang impression natin. Maliit lang. Gawin muna lang ako service. Sorry. Hindi. Okay. So may mga dito, maraming nag-o-offer dito ng mga service, no. Iikutin ang buong Tacloban City. So sa mga mamamasyal ng Tacloban City, so pwede yun sila, no. Parang sila yung nakakaalam. And syempre, ayun, Malasakit Center. Malasakit Center kay yan 'di ba? Yan yung kay kung Bongo, Senator Bongo. Pero sana yan sa mga lingap lang yun, 'di ba? Sa mga medical financial aid assistant, 'di ba? Assistance. So dito tinawag siyang Malasakit Center Passengers Waiting Area. Okay, so meron sa dito parang canteen. Okay na rin. Tapos yan ang tingnan natin dito, kitang-kita natin dito yung under construction na panigurado airport yan kasi ang disenyo siya ng para siyang bite size, cute size ng Clark International Airport. Para siyang parang cute na version ng Mactan International Airport
And yun. And medyo may pagkakahawig din siya sa Bohol. Tagbilaran, Panglao, Bohol Airport. So yung kanyang disenyo pag ganyan, no. Diba? So ano yan, mega wide. Pag ganyang mga disenyo ng airport, gawa ng ano yan, no, Mega Wide Corporation. Tama ba? So mga taga Cebu, shout out, taga Clark, shout out. 'Di ba? Mega Wide 'yan. Mega Wide Corporation disenyo or design. So yung taxi dito, meron daw eh. Tanong natin kung saan dito yung taxi kasi di pa dapat nakalagay taxi. So baka parang Bohol style na ang taxi nila is private car. So sa mga nanonood pala ng mga taga Tacloban City, gusto kong tatanungin kayo kung gaano ba ka-safe ang Tacloban City, no, anong level? Is it like Davao City level ba siya na safe city? Baguio City or Iloilo City? Kasi so far, tsaka Makati City. Pero may crimes, hindi ko naman sinasabing walang crimes. So list lang talaga, list crimes lang. Kaya siya nahirang as a top 5 safest city in the Philippines or top 4 or top 3. So far wala tayong nakitang taxi. Petro sir, nandun na sa sa Surigao. Nung pandemic, nilipat sa Surigao. Okay. Kasi inisip ko may taxi dito na metruhan, gawa ng siya, di ba? Pinaka-regional, di ba? Tacloban. Pero may taripa naman kami sir. Okay. Kala ko nga taxi. So para pala talaga siyang Bohol. Sige sir, tourist car. Ganun, no? So yung taxi nila dito sa parang Bohol din. Pero ang Bohol meron sila 21 unit na taxi. Pero hanggang lang sila Tagbilaran City. So yun, wala silang taxi. So dapat meron, no. Daig pa pala ang Tacloban City ng Tagbilaran Bohol kasi meron silang at least 21 taxi na tumatakbo sa city. 'Di ba? At least meron. Tapos sa Butuan City naman, marami-rami na rin siguro. Actually marami na, may mga dati nung 2007, balikan ko na lang ha. Way back 2007, ang taxi sa Butuan is I think nasa mga 20. 2007. So syempre over time, syempre isa sa pinakamayaman na highly urbanized city sa Mindanao ay ang Butuan City. Wala ka mang makikitang mga high-rise buildings sa Butuan City. Walang mga skyscrapers pero astig ng nila revenue. Yung kailang era malaki, yung kailang GDP and yung kailang assets. Yun. So sadya talaga natin to na puntahan ang Tacloban ng ganitong oras, no, para makita natin yung pinaka lugar. Di ba? Yung impression ho natin. So kumusta ang impression natin dito sa Tacloban sa may Daniel Z Romualdez Airport ng Tacloban City, Northern Leyte, Eastern Visayas Region, Visayas, Philippines. So yun, okay lang. So ngayon wala, di ko pa alam kung anong natin gagawin, pero parang gusto ko nang dumako sa may San Juanico Bridge. So siguro inisip ni sir na yung nag-o-offer sa atin ng taxi, tourist taxi is like siguro baka nagdududa tayo ako na baka walang ganoon na sir. Shout out sa iyo sir kung makakapanood ka nito. Wala pong ganoon na kasi sabi niya sir meron naman akong resibo. So in that case parang naging defensive si sir, which is wala naman akong ganong intention or ganong ibig sabihin, wala akong ganong meaning. Yung sa akin lang hinanap ko yung taxi kasi napaka convenience talaga kapag ka taxi is yung metruhan, like upo ka lang tapos yun deliver ka sa gusto mong puntahan ng wala kang iisipin. Anyway, so ito siya so dito tayo, tingnan natin yung yung pinaka location. So Tacloban City. Ang itong kailang airport is para siyang parang strip. Yan para siyang strip ang kailang airport. Yan. So basically malayo tayo sa sa city proper. Tingin ko malayo, no. Tacloban City. Yan, Tacloban Airport. So siya, para siyang style ng may Cavite or sa may Cavite City sa Cavite. Na siya. Yan parang paisla. Ano tawag diyan, strip or stretch o peninsula, maliit na peninsula ng Tacloban City. So Marcos Beach Resort. Okay. So ito yung baluarte ni ng mga Romualdez family. So saan din nakakaalam, just in case ba meron pa rin hindi nakakaalam, si Presidenta Bongbong Marcos ang kanyang nanay ay Romualdez. Okay. So ito yung kanilang baluarte, Leyte. Okay, so saan kaya ito pwedeng pumunta nito ngayon?
So gusto ko sa sunrise or yung ano dagat, ano ba? Santo Niño Shrine, Go Hotels Tacloban. So wala ka idea, ito yung magandang ano, ito yung magandang gala. Yung wala kang idea kung saan ka pupunta, wala kang itinerary. Although meron ka nang gustong puntahan, for example, bago pa ako lumapag ng Tacloban, bago pa ako nag-book ng ticket, ang purpose ko na tagapuntahan ay ang Ormoc City kasi balita ko napakaganda ng Ormoc City. Malinis, maganda na syudad. Lalot ang ano doon, ang itong kailang ano leader, no? Meron talagang political will si Richard Gomez, and in fact, itong si Richard Gomez ay malaki ang pasasalamat nila mag-asawa, no, Lucy Torres sa pamamahala ni Duterte nung kanyang time as president, kasi nga sa sobrang daming ano problema about mga drug cases, mga drug, illegal drug related issues and problems, no. So si Digong lang talaga ang nakapagpalinis ng kailang syudad in terms of criminality and mga yan na nga. So hindi sila nakikisama sa taga Quadcom na kunyari nililitis nila si yung mga Duterte dahil nga sa drug on war or war on drugs. So tingnan natin ngayon, no, kung doon pa lang malalaman talaga natin kung sino talaga yung mga mayor na may mga pakialam, no, may mga welfare talaga ng kailang mga constituents ang kailang ano iniisip. Kasi nga di baling mabash sila, di baling mabash man talaga sila, no, panigurado, kasi nga support nila yung programa ng mga Duterte na war on drugs, di ba? So in short, parang ano sila, parang ayun, para silang criminal. Ayun, may dumaong. Maganda pala dito mag plane spotting. Okay. Iyon. So hindi pa tayo naka-decide, no, kung saan tayo pupunta dito. At ngayon, di ko alam kung magkano yung sisingilin ng mga tricycle driver dito, kung overcharge ba or tama lang ba. So yun yung ano natin ngayon titingnan. Kasi airport, syempre, 'di ba? Expected talaga ng iba na galing sa Manila or kung saan pa man, may mga maraming pera, may budget. So, syempre, kahit paano mananaga yung iba, 'di ba? Susubukan nila 'yan. So, 'yun lang. At tingnan natin yung pwede nating puntahan ngayon dito. Gusto ko talaga yung sunrise. Tapos daanan din siya ng eroplano, 'di ba? Oh, daanan ng eroplano. So, sabi ni Kuya, dito daw tayo dapat pupwesto. Banda sa Yan. sa may dagat. Kasi gusto kong makita yung pinaka-sunrise ng Tacloban City ngayon. So ibig sabihin, kung dito yung tinutukoy nilang sunrise, so we're facing southern part of the Philippines. So southern part of Mindanao, no? So it's Tacloban, Leyte, southern Leyte, tapos Surigao. So tama, Surigao dito, no? Dire, Surigao, okay. Boss, tanong ko na lang, bali pagka pupunta na Tacloban, ano mga pinupuntahan ditong mga tourist spots? Sa city proper lang muna. Sige, unahan ko na. San Juanico Bridge, ano pa? Yung mga kakanin na mga yung delicacy ba? Ba't kamukha mo si Martin Romualdez? Tinan mo mukha. Kausap natin ngayon si Martin Romualdez the second. So yun sir, bali San Juanico Bridge, ano pa? Yung mga kakanin na yung kakanin. Delicacy ba? Maganda yan ngayon kasi kakanin. Anong mga kakanin? Bagol, binagol. Binagol. Yung sa barko. Barko, saan yun? Yung sa may Shipwreck. Sige, Shipwreck. Anong lugar yun? Sa Anibong. Gano'ng kalayo? Malayo, sir. Malayo, sa downtown, malayo-layo pa. Sige. San Juanico, nasa 18 yata. Sige, San Juanico Bridge, Shipwreck, ano pa? MacArthur Park. Okay, yung sa Palo. Sa Palo. Sige, ano pa? Yun lang siguro eh. Yun lang. Santo Niño Shrine. Santo Niño Shrine. Sige. So sa yung apat na yan, Santo Niño Shrine, Palo, Leyte, malayo yun kasi Palo, di ba? Malapit. Mas malapit lang ba? Mas malayo ang San Juanico. Mas malayo ang San okay. Juanico. So magkano yung San Juanico papunta doon? Mga siguro sir, mga 15 kilometers? Hindi, 18? magkano pamasahe doon? So kung dito ka magsasakay ka ng jeep. Sasakay ka ng jeep, pero 2 rides. 2 rides. Samantalang ko sa iyo kung magkakapera ka na, diretso pa kami, one way na, di ba? Magkano ang charge doon? 400, okay na. 400. Dalawa na kayo. 3, 4, 5, 6. Pag detour kasi, sa amin Pakyawan ka. mga
pampaserong jeep. Tapos pagdating nyo ng Kabalawan, lalakarin nyo pa yung Lalakad papunta kayo. sa San Juanico. Oh, bawal kasi yung ano doon, hindi katulad Mga ng pampasero. may ano kayo, may tricycle kayo. Pati tricycle, bawal din naman tricycle, di ba? Hindi, pwede tumawid. Ah, Pwede okay. tumawid. So deal tayo sa 400 pesos San Juanico Bridge. Tamang-tama at yun, makikita na si sunrise. So wala silang ano dito, no? Wala silang taxi. Welcome to the vlog, no? Shout out. I-greet ang ano, mga viewers. I-greet natin yung mga viewers in Waray. Sige, paano? Maupay nga aga haton nga tanan. Ayun, tanghali. Maupay nga udto haton nga tanan. Hapon, Maupay nga gabi haton nga tanan. gabi o tsaka kulop, di ba? Maupay nga kulog. Maupay na kulop. Gala the Explorer. Gala. Shout out ng mga Lang shout out yung kaibigan ko, yung kumpare ko, pare Norbin. so, di ba, no? So masaya sila dito. Norbin Lilianan. Kumusta? Kumusta nga, no, Tacloban, mga bossing? Okay lang. Survive. Survive yapon. Makamove una sa Yolanda, no? Tagal na, no? Yeah. Grupo extraordinary. Okay. Yan, no? So under construction. Inaayos yung ano, bagong airport nila. Since ano, walang ibang means of transportation dito, tricycle and ano lang ng mga tourist sa taxi. Pero syempre, dito tayo sa tricycle. Okay na to, no? Not bad. Pag ano, yung pinakadabis na experience, no? Oh. Kasi dayo kami dito. Taga saan mo kayo? So, Waray, Cebuano. Paano ka natuto mag Cebuano? Lumaki ako doon sa Davao, sir. Okay. Davao. Yung edad ko nung 8 years old pa lang, pumunta na kami ng Davao. Sa Mungkayo, Okay, Davao de Oro. Davao de Oro. Boundary sa ano yan, Agusan del Sur. Oh. Ba't ka umalis doon? Mayayaman mga tao doon, mga bukinto. Di ka nag-mining? Maliit pa kasi ako nung nung kakasagsagan pa lang ng pagkabinata ko nung